Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan sina dating Vice President Jejomar Binay at dating Makati Mayor Junjun Binay kaugnay ng kaso sa kontrobersyal na Makati City Parking Building Project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, bigo ang prosekusyon na patunayang may kasalanan ang mga akusado kasama sa desisyon ang pag-alis ng whole departure order laban sa mga Binay at iba pang akusado. Hindi rin sila pinatawan ng civil liability dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Matatandaang sinampahan noon ng graft, falsification of public documents at malversation of public funds ang mga dating opisyal dahil sa 2.2 billion pesos na Makati City Parking Building Project. Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Mula noong Enero hanggang August 18, pumalo na sa mahigit 6,872 ang dengue cases sa lungsod. Mas mataas ito ng 155% kumpara sa naitala noong nakalipas na taon. Sa kaparehong panahon, karamihan sa mga tinamaan ng dengue ay may edad 10 pababa. Noong Pebrero, nagdeklara ng dengue outbreak ang Quezon City kung saan naiulat ang mga nasawi. Alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, patay ang usa ka mag-inahan human nga nalubong og buhi sa nahitabong pagdahili sa yuta atol sa kusog nga pag-ulan sa barangay Sibulao, Zamboanga City natong Agosto 19 ning tuiga. Na ilang mga biktima nga sila Carmelita Andico, 40 anyos ug ang 9 anyos nga anak niini nga babayi. Sa report sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasayran nga gama lang sa light materials ang naguba nga balay. Daan ang nag-abiso ang buhatan kanila nga magbantay. Ug muhikling na panahon nga makasinati og kusog nga pag-ulan, ilabi pa nga gikonsidera nga landslide prone area ang barangay nga nahimutang halos 70 kilometro ang gilayon sa Zamboanga City proper. Hinoon wala na sa blain pang panimalay ang naangin sa mong pangkatalagman. Sa ulahing tala sa CDRRMO, anaa sa 55 ka pamilya ang apektado sa landslide sa ug pagbaha sa Zamboanga City. Ang nasinating pag-ulan dala sa epekto sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Base sa gimong pagtuon sa usa ka Davao-based environmental group, usa sa daghang hinungdan sa halapad nga pagbaha sa syudad sa Davao ang pagkawala sa mga urban wetlands. Nga dakong tabang unta sa pagpugong sa baha ug makontrol ang dakong volume sa tubig nga moabot sa syudad. Gikan sa mga pag-ulan, tuig 1944 anaa sa gibada-bada ang 471 ka hektarya ang wetland sa Davao City nga makita pa sa Central Business District sa syudad. Apan pag-abot sa tuig 2021, anaa na lamang kini sa 24.46 hectares kun 95% ang nawala tungod sa urban development ug konstruksyon sa mga dagko ug modernong gambalay ingon man mga residential areas. Sama na lang sa residential area dinhi sa Jade Valley sa Davao City. Sa mapa makita ang dakong urban wetland niadtong tuig 1944 apan pag-abot sa tuig 2024 okupado na kini sa mga panimalay. Isip rekomendasyon sa environmental group di kinahanglan sa lokal nga kagamhanan ang pagbugna og drainage master plan alang sa flood control. Nakitang dakong oportunidad sab ang Davao City Coastal Road gikan sa Bagugalera, Talomo, Matina Playa, Bukana, Boulevard, Agdao, Azuela Cove alang sa pag-rehabilitate sa mga nawala nga wetlands. Ug bukod to mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tagang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.